Okay, so without further ado, so this is my presentation of the art of hosting, how to elevate event facilitation skills. No? Now, of course, speaking is a practical skill. Ibig sabihin, ito po ay isang skill na kailangan ay may practice. So meaning to say, sa ating pong mga nandito ngayon sa loob ng AVEC, mamaya po, meron po kayong i-demonstrate, ha? So, kailangan nyo pong ipakita na meron kayong natutunan. At sa ating pong mga nasa MS Teams, of course, kailangan din nyo pong ipakita na may natutunan kayo. Mamaya po may assignment po kayo dyan. Okay? So, let's start. So, for my presentation, nahati po to sa 5 parts. Traits of a good host, preparing yourself, preparing for your program, what to do during the event or program, and things to remember. Okay? So, unahan po natin sa traits of a good host. Okay, we must remember na walang pinanganak na magaling ka ng mag-host. Ano? Ang hosting po ay skill. Therefore, you learn it. You develop it. No? Although we must not remove the fact that there are people who have the talent. No? Talaga may innate talent na kagad sila na magaling silang magsalita at magaling silang mag-facilitate. However, all the other practical skills must be learned. No? Hindi yan basta-basta alam mo na kaagad. No? So ano po ba yung mga traits na that will give you an advantage to become a good host? No? Una, you have to be comfortable in your own skin. Dapat komportable ka kung sino ka. Dapat hindi mo kinakahiya kung sino ka. No? So dapat alam mo kung sino ka. Okay? So, next is you have a natural curiosity, no? So ito pong part na to, especially kung ang inyong program, kung ang inyong event or yung activity is may kasamang interview, dapat meron kang natural curiosity. Yung talagang sa sarili mo gusto mong malaman talaga. Hindi yung pakitang tao na nagtatanong ka kasi nandun lang sa cue cards mo, no? Kaya mo tinatanong yung tao. Dapat ikaw mismo gusto mong malaman yung mga bagay na tinatanong mo sa kanya. No? Yun po yung sinasabi natin na natural curiosity. No? And also, you be a good listener. Again, this also applies when your event or program involves interview. No? So pag may in-interview kayo, kailangan you also have to be a good listener. No? Kung mapapansin niyo po, di ba, sa TV, sa mga hosting, no, makikita niyo yung mga host, no, laging nakatingin doon sa in-interview nila, tapos gumaganon-ganon sila. Yung iba po, pinepeke lang yon. Yung iba, gaganon-ganon lang sila, pero sa totoo lang, ang iniisip nila, anong susunod kong itatanong. No? Pero akala mo, nakikinig sila. No? But you must be a good listener. Bakit? Kasi baka meron kang follow-up question. No? Baka maganda yung sinabi niya na kailangan mo siyang i-expound. No? O kaya, baka meron siyang may sinabi na medyo malabo at kailangan mong i-clarify. Eh dahil hindi ka nakikinig, no? Hindi mo siya nilinaw. No? So tuloy, yung mga audience na hindi naman makapagtanong, hindi makapag-clarify for themselves, lalong-lalo na kung ito ay using media, wala silang magagawa. No? They will be left na hanging na, ay, ano ibig niya sabihin doon? O kaya, ay, may tanong sana ako pero hindi na i-clarify siya. Okay? So that's why you have to be a good listener. Also, practical-wise, no? Dapat you also have to be a good listener sa production team mo. No? Halimbawa, may director kayo sa director mo, doon ka sa gitna. Sa gitna ka. Ikaw naman, dahil ang tendency mo lagi, nasa sulo ka lang, gumaganong ka lang, hindi ka nakikinig sa kanya. No? If you are part of a team, if you are part of a production, and you are the MC, you are the host, no? You must rely on your crew. Pag sinabi nila na, sir, kailangan po natin na dito sa part na to, bilisan nyo. Sir, dito po sa part na to, kailangan po ninyo ng adlib kasi magbibihis pa po yung susunod na magsasalita. Sir, pwede po bang iprolong ninyo yung inyong spiel kasi wala pa po yung bisita natin? Dapat marunong kang makinig doon. No? Hindi ikaw yung basta diretso lang ako, kayo mag-adjust sa akin. Ako ang MC eh. Hindi pwedeng ganun. No? So, there's so many times na nangyayari to whenever I'm hosting, no? There's a program, there's a good program, maganda ang flow niya, pero all of a sudden, biglang magkakaroon ng aberya. No? Wala tayong magagawa doon. No? It happens kasi live tayo. No? So, ang mangyayari dyan, you have to be in touch with your crew. Sila magsasabi sa iyo, sir, wait lang po. Pwede po bang ang unahin nyo muna ay itong speaker na to over this other speaker? Kasi wala pa po yung
yung susunod talaga na speaker. You have to be very ready for that. Okay? Also, you have to have the ability to improvise. No? Ano yung ibig sabihin natin ng the ability to improvise? If you're a first-time host or MC, normally ang ginagawa talaga natin, gagawa tayo ng script. May script yan, verbatim, no? Verbatim. Nung bago pa lang ako nag-host, nag-MC, talagang verbatim ang aking script, no? Eh paano kung biglang may nabago sa program, no? You have to improvise. You have to be able to adapt to the situation, no? For example, sabi nila, hindi raw dadating ang itong bisita na ito, no? Hindi raw dadating itong bisita na to, pero ang dadating na bisita ay ito, no? Eh magkaiba sila ng description, magkaiba sila ng trabaho, magkaibang reason kung bakit sila nandun. You have to improvise, no? You have to adapt, you have to ad-lib, no? Ano ang sasabihin mo para dito? Okay, for example, ang tagal na ng duwarating ng mga bisita. Ano ang sasabihin nila? Sir, pwede po bang i-stretch nyo muna yung program natin? Isip ka tuloy, paano ko ba to i-stretch? Ano kaya mag-interview muna ako? 'Di ba? Interviewin natin ng audience. O kayo po, ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa program natin, no? Ang isa pong malaking example nito, no? Ito pong huli nating nangyari na Foundation Day, no? Yung opening program, no? Medyo wala pa po yung ating bisita pero nag-start na po tayo ng program. So anong ginawa natin? Nag-isip tayo ng activity para ma-fill up yung time. Kasi yun ang hindi natin pwedeng gawin as a host or MC. Hindi pwedeng magkaroon ng dead air. No? Yun ang ayaw nating mangyari. Okay? And then you have to be able to think on your feet. No? Tinawag mo yung speaker nyo. Pagtingin mo, ha? Hindi naman to yun ha. Hindi siya yung tinawag ko. So dapat, okay po, as represented by ganyan, no? So, dapat mabilis kang mag-isip. Hindi yung parang nakatingin ka sa kanya, bakit nandito yun? So, parang nag-iisip ka pa, anong gagawin ko? No. Dapat in a moment's notice, alam mo ang gagawin mo. No? Alam mo ang dapat mangyari. Kasama din po dyan yung think on your feet when it comes to technicals. No? Kasi ang mic po natin, minsan, ay nagtataksil. No? Biglang nawawala ang mic nyo. So anong dapat gawin mo? Anong gagawin pag nawala ang mic mo? Di look for the nearest mic. Baka may iba pang mic dyan. No? Kung wala mang mic, di isigaw mo. No? Tuloy lang. Huwag mong ititigil yung programa dahil lang sa nawala yung mic mo. Okay? Kasi the show must go on. Okay? So you have to be able to think on your feet. Okay, now, how will you prepare yourself? Now, ayan na. Na-determine na. Ikaw ang host, ikaw ang MC sa isang program. How will you prepare yourself? Una, confirm your responsibilities with the organizers. No? Ito talaga, pag ako ay na-invite na mag-MC or mag-host, tatanungin ko, ano lang po bang gagawin ko? Kasi may makikita ko halimbawa sa program, may raffle. Tatanungin ko, ako din po ba dun sa raffle? No? Kasi syempre, iba ang preparation pagdating sa raffle kaysa dun sa normal na flow ng program. Kasi sa raffle, mas madaming ad-lib yan. Mas maraming spills na depende sa audience mo at sa nangyayari. So you have to be more prepared for that, no? Kaysa doon sa yung flow ng program na very predictable, na meron niyang opening program, may message yan, rationale, and so on and so forth. Madali na yang i-spill, no? Pero pagdating sa mga activities like raffle or games, ibang usapan yan. Bakit? Kasi there is an interaction with the audience. Hindi ikaw lang yon, no? Doon sa unang part, doon sa pag-introduce ng welcome remarks or sa message, walang problema doon eh. Babasahin mo lang kung sino sila eh. Pero pagdating sa mga activities like games o kaya ay raffle, no? Meron kang interaction with your audience, no? Yun yung time na syempre tatawagin mo yung participants, no? O kaya you have to hype up yung magiging prize, no? So alam ni na Sir Daryl yan. Yan ang trabaho nila lagi, no? So yung mga ganun, no? Kailangan mong ihanda ang sarili mo dun sa change ng pacing. Kung sa program medyo comfortable yung iyong pacing, dire-diretso lang yan. Pagdating sa activity, hindi pwede. Dapat talagang hype na hype ka, no?
talagang lahat ng energy mo ibubuhos mo na pagdating sa mga ganyang activities, no? So you have to confirm your responsibility. Ano po ba ang gagawin ko bilang MC, no? Minsan makikita niyo sa program din, that's another thing that you have to really confirm, no? May speaker, no? Kadalasan, ang main speaker natin, if it is a formal program, no? If it is a guest of honor, for example, graduation, no? O kaya ay foundation, meron niyang guest speaker, yung commencement speaker, no? Sino ang mag-i-introduce sa kanya? Ako po ba? No? Kasi minsan sa program walang nakalagay kung sino mag-i-introduce. Tanungin niyo sila. Ako po ba ang mag-i-introduce din ng speaker? Kasi kung ako, abay bigyan niyo ako ng data niya. Sino ba siya? No? Kasi hindi pwedeng on the spot 'yun. Nandoon ka na lang, and our speaker, her. Sino po ba kayo? Hindi pwedeng gano'n. Dapat may research 'yan. Okay? And also, it's also a form of etiquette. No? Ito rin po sa mga mag-host po sa atin sa mag-MC. If it is a formal event, if it is something that is attended by high-profile guests, no? It is customary na ang nag-i-introduce sa commencement speaker, sa guest speaker, is the highest officer of the office or unit. So for example, mapapansin niyo po, pag tayo ay may graduation, di ba? Sino po ang nag-i-introduce sa ating commencement speaker? Si President, no? Kasi that is a courtesy. You invited someone from outside of your institution, it is only fitting na mag-i-introduce sa kanya is yung pinakamataas na officer ng institution ninyo. Okay? So yan po ha, sa mga gagawa din po ng program, no? Tandaan po natin dyan, no? As a form of courtesy po sa ating bisita. Okay. Write out a rough script and an approximate schedule. Okay? Before, dahil nga kinakabahan pa akong mag-MC or mag-host, talagang gumagawa ako ng verbatim na script, no? However, habang tumatagal, nare-realize ko na yung ibang mga words naman diyan, it comes out naturally to me. So I don't have to really write it. So ang nangyayari na lang sa akin, rough draft na lang. Ano ang kailangan kong sabihing importante dito sa part na ito, no? Yun na lang yung mga kakaiba na words. Kasi yung iba naman, normal na yan sa isang program eh. So ang tatanungin mo na lang sa sarili mo, meron ba akong kakaibang sasabihin sa part na ito? No? Yun normally na lang ang nailalagay mo sa rough draft mo. Pero again, if you're a beginning host o beginner pa lang kayo, nagsisimula pa lang kayo, there's no harm in making a full script. No? Yun nga lang, make sure na kaya mo mag-adapt. Kasi nga, sabi nga natin kanina, what if no, may nabago sa program? Baka, alam mo, ay, nasa page 3 yun. Oh my God, nawala nga pala yung isang speaker. Oy, nasa na yung ano ko, yung sasabihin kong susunod. Dapat madali ka makakapag-adapt sa changes. Okay? So, ayan, make a rough script. Have the right mindset, no? Dapat alam mo, no, kung ano ang role mo diyan, no? Ako ay a-attend sa isang pep rally. So therefore dapat ako booster ako. No, kailangan i-invoke ko yung kanilang emotion, yung kanilang energy, no? O kaya pupunta ka sa isang necro. O di syempre, di ba, alam mo namang magpakasaya ka doon, di ba? So kung ikaw ang mag-host doon, syempre, you have to be solemn, no? You have to be respectful of the dead, no? So dapat alam mo 'yan. Pagpunta mo doon, sino ka, no? Ngayon, meron tayong kanya-kanyang style, no? Ito din yung minsan pag tumatanggi ako mag-MC, it's because I know for myself na hindi yun yung kaya ko. Hindi ko kaya yung ganyang klase ng activity. Hindi yan event para sa akin, no? So dapat alam mo, no, sa sarili mo 'yon. Okay? So pag tinanggap mo ng isang activity, ganito 'yan, aba, dapat i-arrange i-set mo na yung utak mo, ganito ang gagawin ko. Okay? Yan yung sinasabi ko kanina, know who you are and be yourself or the best version of yourself. Okay. Pag nag-MC kayo, halimbawa, tanungin na natin si Sir Daryl dito kasi nandito na rin lang. Sir Daryl, pag kayo ay nag-MC, kayo po ba ay, do you adopt a persona?
Yes sir, depende po dun sa kung anong klaseng event yung i-host po. Okay. So, Kung formal, kung medyo casual, ang ano lang po. okay. Pero kung kayong tatanungin, sir, ano ang pinaka-comfortable na persona niyo? Yung pang casual lang po, yung medyo formal na, yung medyo semi-formal lang kasi ang hirap magpaka-formal na hindi ko naman care masyado. Okay. So, I was asking that because we all have our own styles, no? So I bet, no, halimbawa si Ma'am Kat siguradong formal ang style ni Ma'am Kat, no? Narinig ko na siyang mag-MC, pang formal siya, no? Pero may mga MC na pambardagulan, 'di ba? Yung ano, yung kuwela talaga, no? Yung talagang ang style nila is joke, biro, laitan, vice ganda, mga gano'n, no? So ibang style 'yon, no? Ako for myself, alam ko pang formal style ako. Hindi ko kaya makipagsabayan sa mga ganong biruan, no? So ang aking tinatanggap lang na activities is those which requires me, no, to be in a formal setting, no? Ganon, no? So kayo din dapat alam niyo din ang limitation niyo because ako personally, I experienced that. I tried. Nag-try ako na mag-MC sa isang activity na bardagulan pala dapat. Hirap na hirap talaga ako. By the end of the program, pagod na pagod ako kasi I'm trying to be someone who I am not. No? Gusto ko magpakakuwela pero hindi ako yun eh. No, talagang yung buong power ko para lamang sa sigaw ka ng sigaw, tawa ka ng tawa, hindi ako yun. No? So, mas nagiging doble yung effort sa akin. So, as an MC din, as a host, you must know your limitations. No? So, kilala nyo dapat, okay, hindi ako pang ganun. Ngayon, kung ikaw naman ay yung tipo ng tao na ang iyong strength is comedy, baka kailangan mo magstay away doon sa mga formal naman. Kasi pag formal yung activity, hindi ka pwede magbiro. Di ba? Ano kayo, may awarding ceremony, tapos biglang, kumusta naman Mari ang suot mo diyan? Hindi ka pwedeng gumanon, no? Kasi formal 'yan eh, no? So you have to really know who you are and what is your strength, what is your style, no? So ang sabi natin dito, be the best version of yourself. Sabi ni Sir Daryl kanina, ang kanyang preferred is semi-formal. Semi-formal. So ibig sabihin, hindi siya totally formal, medyo casual lang siya, pero at the same time, hindi bardagulan. No? Yun sa kanya. So ano ang gagawin mo kung yun ang style mo? Be the best version of that. No? Eloquent, masaya, jolly, may energy, pero at the same time, no, you can promote a sense of organization. No, kasi nga semi-formal yung iyong pinoproject na image. Okay? Identify your audience. Ito very important to, no? Even outside hosting, no? Pag ako nagto-talk po ako sa mga seminars, that's the first thing that I ask kung sino nag-invite sa akin. Sino po ang audience? No? Sino pong audience? Why is it important to know who your audience is? Para alam mo kung paano sila laruin. Alam mo kung paano mo sila makuha ang attention nila. For example, kung ang audience mo ay puro mga bata, elementary, edi of course, dapat anong style na gagawin mo? Mag-a-adapt ka ng style na mas kwela, masaya, jolly. Huwag kang gagamit ng highfalutin words. No? Alam mo dapat yon. Pero kung ang iyong mga audience ay mga big boss, no? Mga senior officers, o di dapat alam mo, formal dapat ako. Dapat ang aking mga words na ginagamit ay fitting to these kinds of people. However, ano ko lang yun na, meron po tayo diyang caveat, no? Kasi ako, I've experienced na ang audience ko ay mga high-ranking people. However, ang mas gusto pala nila kwela, no? So you also have to know that. Now, yes, sila pala ay matataas ang posisyon, pero ito palang grupo ng tao ito, gusto nila tumatawa sila lagi. No? And therefore, dapat alam mo din yon. No? So you really have to research on your audience. No? How do you do that? You ask your organizers. No? Pag ako nagtatanong sa organizers, tatanungin ko, sino pong audience natin? Ilan pong audience natin? No? Ano pong position nila? Okay? Sila po ba ay mas gusto po ba nila ay yung nagjojo? O gusto po ba nila seryoso lang? No? Ganyan. No? Tinatanong ko sila. So kadalasan nasasabihin sa akin, ang mga audience po natin ay mga empleyado ng ganito,
nandiyan din po yung mga boss namin. Eh di sabihin ko, sir, di serious po ba tayo? Hindi sir, hindi sir. Gusto po ng mga yan, puro jokes. Gusto po niyan tumatawa lagi. So anong gagawin mo ngayon? Yung mga spill mo, dadagdagan mo ngayon ng mga jokes. Lalagyan mo ng humor. Kasi yun pala ang gusto ng audience mo. Okay? So, now we prepare for the event or the program. So, ayan, na-prepare mo ng sarili mo, na-psych mo na yung sarili mo. Oh, kaya ko to, kaya ko to. How will you now prepare for your program? Okay? So, first, avoid cold drinks or spicy food before, during your time on stage. Oh my God. I violated my own rule. No? Pero sa totoo lang po kasi, it's a matter of preference sa akin kasi yung lalamunan ko pag nagsasalita ako, parang pakiramdam ko nagbabaga na. No? Kaya pag umiinom ko, gusto ko malamig. No? Pero hindi po dapat malamig. Ha? Pag tayo po ay magsasalita, no? Do not drink cold water. No? Ito rin po ang aking requirement, ang aking pong rule pag sa aking mga radio drama actors. No? 2 weeks before the show or the competition, wag na wag kayong iinom ng soft drinks. Wag, lalo na yung malamig. Wag kang iinom ng malalamig. Wag kang kakain ng matatamis. Lalo na tsokolate. Wag kang kakain ng tsokolate. No? Pag malapit ka na magsalita, wag ka lalong iinom ng malamig, coke, coffee, chocolate. Wag kang kakain ng matatamis. No? Milk tea, wag. Naku, masakit. Ay, ito pa po. Iced tea. Diyos ko, ang sakit sa lalamunan niya, no? Magsasalita ka, tapos uminom ka ng iced tea bago, pakiramdaman niyo ang lalamunan niyo para siyang nililiha, no? Sakit, no? Wag po tayong kakain nun. Bakit? Kasi yung ating lalamunan nako-coat ng mga substance niya, yung mga matatamis, yung iced tea, yung chocolate. So ano nangyayari? Nagkakaroon ng unnecessary friction sa ating lalamunan at nadadamage yung ating lalamunan dahil dyan, no? Kaya wag po tayong kakain ng mga ganyan, no? Sabi din dito, wag din kayong kakain ng manghang bago magsalita. Bakit? Kasi yung lalamunan natin, pag kumain ka ng manghang, and even sa ating ilong, no, nagre-release ng mucus. Di ba pag kumakain po kayo ng mga, napapasinghot kang gano'n, ano? Kasi nagre-release ng mucus ang ating lalamunan, ang ating nasal cavity, no? So, hindi maganda yun. Bakit? Kasi pag yung mucus na to napunta sa lalamunan nyo, no? Nadadamage yung lalamunan nyo pag pinipilit mong magsalita, no? So, wag po natin gagawin yan, no? So, kung tayo po ay iinom ng tubig, ang inumin po natin is warm water, hindi hot. Hindi po hot, ha? Baka naman pag inom mo, wala ka na palang lalamunan pagkatapos, no? You only have to drink warm water. Eh sir, paano kung wala naman kaming warm water? Dapat po ay room temperature man lang. No? Bakit? Para yung lalamunan nyo ay ma-relax lang. No? Kasi pag malamig na tubig po, tulad po nito, sorry po ulit, no? I'm breaking my own rule. No? Nagko-contract kasi ang lalamunan natin pag malamig ang iniinom. So magko-contract yan pag umiinom ka ng malamig. So dahil nagko-contract yan, no, naninigas yan, mas nagiging prone to damage ang lalamunan natin. No? So avoid drinking cold water before and during your talk or your hosting. Prepare for an effective event opening. Now, ano ba yung prepare for an effective event opening? Alam niyo po, very important yung introduction nyo. No? Whenever I also teach speech, no, sinasabi ko sa mga estudyante ko, no, yung pinakamalaking battle mo, yung una. How will you catch the attention of your audience? No? Remember that you are the host, you are the MC, and people are supposed to listen to you. So dapat ang role mo sa una pa lang makuha mo ang attention ng audience nyo, no? Kaya po ako, no, ang ginagawa ko talaga, nag-e-exert ako talaga ng more effort dun sa first 2 lines ng aking pag-MC, no? Ito po technique ko, no, baka po napapansin na ng mga taga-URS, no? Napapansin niyo po ba na pag may program po tayo,
I always use this voice. Itong voice na to, no? Pag nagbibigay ako ng instruction bago ang program. Pero pagdating na ng program, good morning ladies and gentlemen. Bakit? Para makikita nila ang shift ng voice. And right there, mapapatingin sila. Sino yun? No? That's an effective opening. Nakuha mo kaagad ang attention ng audience, no? So, ang technique po diyan, make it creative, make it impactful, no? Hype it up, no? Para lahat ng audience nakatingin sa inyo. Okay? So, ngayon pa lang po sasabihin ko na sa inyo at sa inyo din. Yan po ang activity natin mamaya, ha? So, mamaya po iisip po kayo ng isang introduction, no? You will introduce, no? Yourself in the program, no? Ang atin pong pagpipilian ay awarding ceremony o kaya ay pageant, no? O kaya ay commencement exercises. Okay? So yung pong pagpipilian natin, tatlo, sa atin pong mga nasa EVEC at nasa MS Teams. Alam nyo kung sino kayo. No? So, mamaya po, i-request po natin kayo na gumawa kayo ng inyong short video trying to introduce that program and yourself. No? Maikli lang po yan. Ha? Maikli. And then, Sir Marlon will be uploading a link for the Google Drive para doon nila isa-submit yung kanilang output. No? Okay. So, again, very important. Sa una pa lang, kailangan makuha mo kaagad ang attention nila. No? Kasi pag hindi mo sila nakuha ng attention, sa una pa lang, wala na. Talo ka na. No? Hindi effective ang pagiging MC mo. Okay? And then also, you have to prepare the closing. Kung nag-prepare ka sa una, sa dulo din, kailangan meron kang closing. Kung napapansin niyo po, yung pong mga broadcasters natin, di ba magaganda silang tagline sa dulo, no? At iyan po ang nagbabagang balita sa araw na ito. Magaganon sila, no? So dapat may ganun ka din, no? Meron ka sa dulo na para maaalala ng mga tao, wow, angas. Wow, galing. Ganun, no? So dapat makakaisip ka ng ganyan, no? Ano ang iyong magiging signature signing off, no? Ayan, no? So yan po ang pangalawang part ng activity natin, ha? Mamaya, you have to introduce and then ano ang inyong sign off, no? Ano ang inyong pang-closing. Okay? So sa mga nanonood po sa MS Teams, yan po ang gagawin natin mamaya. Gagawa kayo ng opening at saka ng closing, pero sa mga nasa EVEC po, live po natin silang mapapanood. Nagagawin po nila ang kanilang opening at ang closing, no? Ayan. Yun nga lang po dito sa closing na ito, in my experience po, no? Kadalasan po wala nang nakikinig. Dito sa part na to, ano? Kasi malamang gutom na yung mga tao, gusto na nilang umuwi. But do not be discouraged, no? Tuloy ka lang, MC ka eh, trabaho mo yan, no? So kahit nagtatayuan na yung mga tao, umaalis na sila, you just do your job, gawin mo ang iyong closing. Okay? Dress the part, no? Dapat ay tama ang suot mo sa event. No? Kaya nga pagka nag-MC din ako, nag-host ako, tinatanong ko lagi ang organizers, ano po ang dapat suot ko? Formal po ba? Semi-formal po ba? Casual lang po ba yan? No? So, it is important na alam mo kung ano ang attire. Bakit? No? Naranasan ko po before, umattend ako ng program, ako ang MC. Ang suot ko lang, polo. Tapos nakapants ako. Pagdating ko, mga naka-business attire yung mga tao. Sabi ko, underdress ako. No? Meron naman akong activity na napuntahan din again, no? Kasi before I wasn't so keen about my dress, no? Yung how I dress, no? Pumunta ako doon, todo naka-ano ko, long sleeves, naka-necktie pa. Pagtingin ko yung mga tao naka-t-shirt, naka-short. No? So you really have to know sino ang audience, anong event ba ito, anong klaseng event ba ito, and then you have to dress accordingly. Okay? So ngayon, ang isang perk na realize ko, if you are a host or MC, no, you are allowed to
to go one level higher. No? One level higher. For example, no, sa graduation, 'di ba? Sa URS po, ano po ang suot ng mga ordinaryong, ay hindi ko na po sinasabing ordinaryo kayo, lahat po tayo extraordinary, no? Sa mga teachers po natin sa faculty and staff, 'di ba? Ano po ang required na attire natin? Gala, no? Gala attire. Pero pag ikaw ang MC, you are allowed to wear barong, 'di ba? Minsan ang barong mo pa yung pang designer na barong, no? Bakit? Because you are the MC. You are allowed to stand out. Mapansin ka ng mga tao na MC yan, no? MC yan, kaya kakaiba ang suot niya, no? So pero wag naman kayo magpaka-wild. Wag naman kayo magpaka-wild na talagang pumunta pa sa sa Milan para bumili ng dress, ng gown, no? Tapos yung pala ang mga tao naka-uniform, no? Para ka naman yatang overdress pagka gano'n, no? So you have to really bear in mind ano ba ang dress code noong time na yon, and then you can go one level higher, no? But do not go over the board, no? Yan. Okay. Arrive early to do a sound check and ensure everything is in order. Ayan, dapat laging maaga ka. If you are the host, if you are the MC, it is imperative that you arrive early. Not on time, early, no? Ako po pag nag-MC ako, minsan nga po nauunahan ko pa yung crew. yung technicians, nauuna pa ako doon, no? For example, dito pag sa Earths natin, mauuna pa ako sa mga nagse-set up, no? Bakit? Because I want to feel yung venue. Gusto kong ma-imagine ang sarili ko pag nandun na ako, anong mangyayari sa akin. Pinaplat ko na sa utak ko, nandito ba ako nakatayo, and then lalakad ba ako dito, o kaya bababa ako pagka kailangan ko na dito sa portion na to, no? Saan ba ako titingin, no? Nasaan ba ang technician pag kailangan ko ng technical assistance, no? So dapat lahat 'yan nalaman mo na kasi maaga kang pupunta. Okay? Although of course I'm not saying that I'm perfect na laging nagiging maaga. There are times that I was late for an event or program, no? Probably because traffic, sabi nga natin, or I was engaged in the prior commitment. Ano po ang side effect pag hindi ka pumunta ng maaga? You are cramming, and also yung breath mo. As in, I experienced that. Pagdating ko, start na kaagad ng program, alam niyo po yung nauubusan ka ng hininga, no? Kasi kakadating mo pa lang, hindi ka pa nakakasettle, tapos salita ka kaagad, as in nauubusan ka ng hininga dahil sa pagod ka pa. Okay? So it's really important to come early, no? Para din sa katawan mo 'yan, no? Para makapag-relax ka ng konti, no? And then pag mag-start na yung program, full energy ka. Okay? Ayan, and also make sure na mag-sound check tayo, ha? Sound check. Pag kayo ay mag-host or mag-MC, mag-sound check kayo, no? 'Di ba Sir Marlon? Check ba ako doon? Nag-sound check ako, 'di ba? O, yan, ha? Kailangan mag-sound check ka, no? Kasi para alam mo kung ganong kalakas ba dapat ang boses mo. Kailangan mo bang mas lakas ang pamboses kasi mahina ang mic, 'di ba? O kaya alam mo ba, malalaman mo yung limitations ng equipment nyo. Sasabihin sa'yo ng technician, sir, pag nakita nyo pong nag-blink na yung ilaw, maglolobat na yon, no? Dapat alam mo yon, no? Kasi baka pag bakit kaya may ilaw to? Nagtataka ka pa. Yung pala maglolobat na, no? So dapat alam mo yung mga bagay na yan. And you can only do that if you can come early, no? Okay. Isa pa, dito nga pala, no? Based on experience, maganda din na bago magsimula yung program, i-test mo na yung sarili mo. Pumunta ka na sa stage, try to feel the podium, tapos pag naglalakad ka ba sa stage, anong itsura niya, no? Kasi minsan, bigla ka ma-overwhelm. Nandun ka na sa harap, tapos biglang yung pala, malalakas yung spot sa harap, nabubulag ka tuloy, hindi mo alam kung ano magiging reaction mo, no? By going there early, na-acclimate mo na yung katawan mo na, okay, malakas dyan, hindi ako titingin dyan, dito ako titingin, no? Para hindi ako masyadong mabulag, no? Ayan. O, ano nang gagawin natin
pag nagsisimula na ang program, no? Or yung event natin. What do you do? Breathe steadily and deeply. Hinga, malalim dapat, no? Try to compose yourself muna at dapat ang hinga mo regular. No? Sabi ko nga sa inyo kanina, the problem with coming in late is kadalasan nauubusan ka ng hininga. And pag nauubusan ka ng hininga, wala kang boses. Mauubusan ka ng boses. No? So kaya kailangan maging regular ang paghinga mo. Deep, steadily, and deeply. Remember to introduce yourself. No? So, syempre, pagsisimula ng program, sabi niya, "Good morning, ladies and gentlemen. I am Attorney Jansen San Juan, your host for this morning." Di ba? Gaganunin mo sila, no? Bakit? Para alam nila kung sino ba nagsasalita. No? There are programs na kailangan ng interaction with the audience, so kailangan kilala ng audience, sino ka ba? No? So by introducing yourself, do not forget to introduce yourself in the beginning, no? So para alam ng audience kung sino nagsasalita. Okay? Always address the audience. Project your voice, no? So pag nag-MC kayo, no, dapat ang kausap mo audience, hindi yung mic, hindi yung podium, hindi yung script mo, no? So I know, yes, for myself, I cannot say na lagi ko memorize ang script ko. Yes, there are times that I really read on my script. No? Pero the important thing there is that you have to look at your audience. No? Titingin ka pa rin sa kanila kasi sino bang kausap mo? Audience. Now, here's the trick. Paano mo i-project yung voice mo loud enough para sa audience? No? The key here is that pretend that you're talking to someone 8 feet away from you. This is when you're holding a mic, ha? Pag may mic ka. Dapat ang boses mo ay kasing lakas na as if ang kausap mo ay 8 feet away from you. Okay? So right now, si Sir po, no? Kunwari 8 feet kayo away from me, no? So Sir, dapat pag nagsasalita ako, ganitong kalakas yan. So pag nilagay ko yung mic, ganun pa rin, di ba? O, nakuha nyo? So, dapat ganun pa rin yung boses nyo. Hindi yung, kasi may mic naman ako eh. Marinig yun naman ako, di ba? Hindi ganun. Huwag nyo mong iasa sa mic yung lakas ng register ng boses mo. Dapat you have to do it like as if you are talking to someone 8 feet away from you. No? So, yun yung tamang register ng boses natin. But of course, you have to adapt. Kasi minsan, yung mic napakalakas. O, edi syempre, anong gagawin mo? Hinaan mo naman yung boses mo. By the way, mic etiquette, no? Sa atin po, may mga tao na kung magsalita sa mic, ganito. Yung pagka magsasalita kayo, ganito. The problem with this kind of arrangement, no? Maganda dito yung mic ni Sir kasi may pusa. May pusa sila dito, no? Ang nagagawa nito, natatanggal nila yung air, yung puff-puff ng air. No? Pero pag wala ito, maririnig ng audience yung gumaganong-ganong kayo. At saka yung ganon, no? So, wag ganitong kalapit. Pag magsasalita kayo, ito. Dapat at least one fist away from you. Kung yun ay tunay na mic, ha? Kung tunay na mic, kasi itong kanilang mic, pangano talaga to eh. So, kaya nilalapit ko ng konti, no? At saka isa pa, para din yung laway nyo hindi mag-saturate doon sa mic, no? Kasi pag ang lapit nyo, di ba, nakikita nyo ba may mga nag-host ako, ganyan talaga. Grabe yun. Siguro yung mic nun, basang-basa na, no? So, dapat ganyang kalayo lang yung mic natin. Okay? So, next, yan, modulate your voice. Okay? So, I'm not telling you na dapat talagang mababa ang boses nyo, but let's be honest, 'di ba? Mas magandang pakinggan ang mababa ang boses kaysa sa hindi, no? So kaya nga 'di ba minsan ang ginagawa ko talaga, binababa ang boses ko para magandang pakinggan. Tama po ba? 'Di ba ganyan, no? Pakinggan niyo po ang ating mga newscasters. Pakinggan niyo po mga DJ natin. They always adopt a lower range of voice, no? Bakit? Kasi mas magandang pakinggan, no? Oo, may naririnig tayong nag-e-MC na yung parang matutinan, ganun ang boses nila. Oo, magaling kang magsalita, no? Spontaneous kang magsalita, pero ang sakit sa tenga.
ang sakit sa tenga. Siguro yung mga audience mo bagay ka kung ang activity ninyo ano, lively. Yung pangmasa na, "Oy, ano, sasali ba kayo dito sa ganyan-ganyan?" Puwede yun. Kasi talagang dapat ang mga tao hindi matulog. Pero tayo, 'pag nagsasalita tayo, mas gusto nating pakinggan yung malalamig ang boses. Tama po ba? Ayan. So, try to have a modulated voice, no? As much as possible. Okay? Kaya ito ginagawa ko lang 'to kasi nagle-lecture ako, itong boses ko. Pero 'pag nag-e-MC ako, 'di ba, ibang boses ko. Meron din tayong ibang speaking voice. 'Di ba may sinasabi tayo may singing voice. Iba yung singing voice mo, iba yung natural voice mo, and I dare say, meron din tayong ibang speaking voice, yung 'pag nag-e-MC na tayo. 'Di ba, Sir Daryl, meron ka ring ibang boses na ginagamit pagka nag-e-MC na, iba na, 'di ba? Mamaya bibigyan tayo ng sample ni Sir Daryl ano, 'pag nag-iiba na ng boses 'pag e-MC. Yan, okay. So, smile even if you don't mean it. Anong ibig sabihin nun 'no? Sir, ang plastic naman nun 'no? Pero that's the reality. Smile, ngiti ka lang 'no? Kahit inis na inis ka na, ang tagal ng program, ngiti ka lang. Bakit? Kasi ikaw yung MC 'no? 'Pag ikaw nakasimangot na, anong gagawin ng mga ano audience? Nararamdaman nila 'yan at sila din ay, sisimangot na 'no? So smile ka lang 'no? Actually itong part na 'to 'no, ako mismo, guilty ako dito 'no, kasi in the first years na nag-e-MC ako talagang ang comment ng nanay ko, "Anak, ngumiti ka naman." Kasi 'pag nag-e-MC ako, "Good morning ladies and gentlemen," gano'n-gano'n ako 'no. So kailangan mong ngumiti, okay? Ito rin tinuturo ko sa mga estudyante ko 'to sa speechcom 'no. When you speak while you're smiling, yung words mo nag-i-smile din, 'no? Na nararamdaman niyo ba 'yon? 'Pag nakangiti ka habang nagsasalita ka, yung boses mo, yung words mo nakangiti din, 'no? Versus kung nagsasalita ka at hindi ka nakangiti pa rin ba ang iyong boses? Hindi. Ramdam 'yan. Mararamdaman niya kaya always smile 'no. Ang init, okey lang, okey lang 'yan, 'di ba? 'Di ba? Walang ano, walang halong keme 'no, pero dapat talaga nakangiti ka, na naka-plaster ang ngiti mo, okey? So, bring on stage positive and energetic vibes 'no. So, dapat lagi kang hype, dapat lagi kang energetic 'no. Bakit 'no? Kasi sa'yo kumukuha ng energy ang audience. Pagpapatay-patay ang ating MC, natural, anong mangyayari sa ating audience? Papatay-patay din sila 'no. Ako, alam niyo na naman po na taga Morong ako, so normal na sistidor 'no. So, 'pag ako po ay pumupunta sa program tapos hindi ako ang MC, talagang pinapanood ko yung MC. Pero may mga programs ako na nakikita na yung MC ay nakaganyan lang, "Good afternoon po, mag-start na po tayo ng program at ito po ang ating" parang 'pag gano'n yung MC, unti-unti na pumipikit yung mata ko, 'no? Kasi sa kanya pa lang tinatamad na siya. Eh, bakit pa ako makikinig? Eh, pati nga yung MC tinatamad na. So, dapat ikaw mismo ipakita mo sa MC na, "Uy, maganda 'tong program natin, makinig kayo, makinig kayo please, makinig kayo 'no, parang awa niyo na, makinig kayo." 'No? Pero dapat makita ng audience niyo yung enthusiasm mo, na ito ang susunod na part ng program. Please watch out for it, 'no? So gano'n, ha? So you have to have that positive and energetic vibes. Another thing about positive vibes is that there will be mistakes since we are doing live events, no? 'Pag live events 'yan, magkakaroon ng pagkakamali diyan, no? For example, ang isang naalala ko na pagkakamali diyan, may inintroduce ka, no? Tapos mali pala yung pangalan na sinabi mo. Patay, 'no? Sa atin, 'pag sa mga MC, sa mga host, that's a cardinal sin, 'no? Wag mong sasabihin yung pangalan ng iba pagka iba pala ang ini-introduce mo, 'no? Kasi ma-o-offend yung speaker o yung magbibigay ng message, no? So, anong gagawin mo? Alangan namang, "Ay sorry po, kasi po ano," hindi, you have to be positive.
O sasabihin mo, I'm very sorry for that mistake, but I'm sure that you are equally competent to do that job. No? So very sorry po, but next time, we will do better. See? Positive. No? Huwag kang, sorry po talaga, hindi po, sorry po talaga, hindi ko po sinasay. Huwag kang nanggaganon, no? Kasi, lalong ma-emphasize yung pagkakamali mo, no? So, be positive din. Halimbawa, pag may nangyari sa audience, halimbawa, may nag-collapse sa audience, o kaya nalaglag sa upuan, di ba? Tapos, dinala siya sa labas, no? Parang, alang-alang lahat kayo, ay, naku, patay tayo niyan. Meron palang merong hinimatay dito sa audience. Ako, uy, naku, sorry po ha, at may nahimatay. Hindi na ganun. Di ba, syempre, pick it up. Trabaho mo yun eh. No? May nangyari sa audience. Sa ating po mga audience, ingat po tayo ha. Talagang ganyan po. May nangyayari kasi live ang ating activity, yung event natin. So these things happen. So we must also pursue and prevail. No? Ano lang tayo, tuloy lang po tayo. Okay lang po ba tayo? Tuloy po tayo. Ganon. Ha? So wag mo siyang papabayaan na bumagsak ang energy ninyo. Okay? Think positive. Remember your role. You are a facilitator. Ang ibig sabihin nito, dapat mapadaloy mo ang programa ng maayos. Dapat swift, dapat smooth ang ating pagpapadaloy dyan. No? So dapat ikaw, nasa utak mo na kaagad, ito ang susunod ko na na speaker na tatawagin. Ako personally, although I'm not saying that this is the job of an MC, but if you don't have a crew, pag walang mga production people, walang nag-a-assist sa'yo, ikaw na mismo ang gagawa ng paraan dito. Alam mo na ito ang susunod na magsasalita. No? Nagsasalita na yung isa, anong ginagawa ko? Pupuntahan ko na siya. Sabihin ko, ma'am, kayo na po ang susunod. Bakit? Para yung tao, hindi siya mabibigla na, ay, ako na pala. Tapos, mahihiya pa siya kasi baka meron pa siyang kukunin pa pala na papel, meron pa pala siyang kodigo na nahahanapin. At least nasabihan mo na siya. By doing so, mababawasan nyo ang dead air. No? Kasi inintroduce mo na siya, tapos makikita mo siya dahan-dahan pang pupunta sa stage. No? So at least nung sinabihan mo na siya, ready na siya, makakapunta siya ng mabilis. Okay? So ako din, pagka nag-EFC ako, wala talagang crew, no? Ako na rin yung nagiging event organizer. Pupuntahan ko na rin yung, sasayaw na to. Meron na bang tugtog yan sa technician? No? So, ay ma'am, nandito po yung nandito na po ba yung kakanta? No? So dapat lahat yan, kaya mo siyang i-manage, no? Lalong-lalo na kung walang nagdidirect sa inyo, walang nagfa-facilitate sa inyo. Trabaho mo na rin 'yun. Okay? So, maintain eye contact with your audience, no? So dapat lagi kang may rapport ka with your audience. Dapat tinitingnan mo sila, no? Huwag kang mahihiyang tumingin sa audience mo kasi you are there for them. No? Nandiyan sila eh. Nandiyan ka kasi nandiyan sila. No? So maintain your eye contact with your audience. No? Yun nga lang sa atin kasi, lalo na pag ang audience mo familiar sa'yo, mahihiya ka kasi, di ba, kaopisina mo, bigla kang matatawa kasi nakita mo kaopisina mo yan. Yun ang kailangan mong i-practice. No? Na kahit familiar yung faces na nakikita mo, you have to maintain your composure. Okay? Control the timing of the proceedings. No? Ayan. As the MC, as the host, you have the power to regulate the flow of the program. No? Tayo ang may kapangyarihan dyan. No? Kaya dapat, ano ang alam mo? Ganong katagal po dapat ang program? Meron po ba tayong iniintay na wala pa dito? No? Meron po ba tayong isiningit? Importante yung mga bagay na to kasi ikaw ang magmamanage ng time ninyo. It's your obligation to make sure that your whole program will finish according to schedule. Ang problema lang po natin minsan is may mga tao na hindi natin controlled. For example, 3 ang speaker,
bawat isang speaker 45 minutes kung magsalita. 'Di ba nag-lecture na, yung iba 1 and a half hours pa. Eh ang inyong program 3 hours lang. Eh Diyos ko, eh di na-occupy na nila yung inyong time, no? So anong important nun? How can you compensate for that? No? Dahil matagal na siyang magsalita, do away with your lengthy introductions. Huwag ka nang masyadong magpalabok sa pag-i-introduce sa mga susunod na speaker. No, bilisan mo na para makakatch up kayo doon sa mga nawalang oras. Kabaliktaran naman niya, kung halimbawa, sobrang ikli naman ang sinasabi ng mga speaker to the point na masyado naman kayo mag-under time. So anong gagawin mo naman? Bagalan mo pagsasalita mo. Take your time, no? Halimbawa, alam mong susunod na speaker, naka-ready naman siya, no? Pero konting ano muna na adlib-adlib na, okay pa po ba tayo diyan, no? So gising pa po ba tayo? So let's see kung gising pa po tayo, no? Kung gising pa po tayo, taas po natin ang ating kanang kamay. Si Ella lang daw ang gising. Kung gising pa po tayo, taas po natin ang ating kaliwang kamay. Yan. So kung gising pa po tayo, itaas po natin ang dalawang kamay. At iwagayway. No? Ayan. No? Di ba? Yung mga ganun, ano, filler yung mga yan. No? Mga filler yan para madagdagan yung oras nyo. No? So you have to be able to do that. No? Minsan, pagka nagmamadalian na talaga ang program, binibilisan mo na rin yung pagsasalita mo. And when you do that, just make sure na naiintindihan pa rin kayo. Okay? Control the pace of your delivery. Yung kanina, it's the control of the program. Ito naman, yung pagsasalita nyo. Gaano ka bang kabilis dapat magsalita? Although I know that sometimes ako mismo, talagang ako ay nasasabihan ng mga tao, ang bilis mo magsalita. No? Ang bilis mo magsalita. Lalo na pag English. Pag English ang sinasabi ko, kadalasan talaga napapabilis ako ng pagsasalita. It's just a force of habit. No? So, kailangan be mindful. No? Kailangan alam mo ang tamang pacing ng pagsasalita mo. No? However, ang isa ding technique dito, baguhin mo ang iyong pacing every now and then. Minsan kailangan mo magsalita talaga na mabilis kasi minsan kailangan ng energy eh. Pag mas mabilis kang magsalita, mas maganda ang energy na nai-impress mo doon sa mga tao. Yung mga tao parang nagkakaroon sila ng sense of urgency. Pero minsan, kailangan mo bagalan ng pagsasalita para naman ma-impress sa ating mga audience yung importance ng sinasabi natin. O, nakita niyo yun? Di ba? O, yun. Minsan mabilis ka. Pero minsan kailangan din magmabagal ka. No? Para ma-realize ng audience kung ano ba ang point mo doon sa sinasabi mo. Okay? So, control the pace of your delivery. Also, nga pala, no, ito yung isa sa mga comment ko pag may mga nagsasalita. Kasi ako, pag nakikinig ako ng nagsasalita, nadidetermine ko yung mga nuances niya. No? So, minsan maririnig ko, monotonous siya. Ibig sabihin, sing-song pattern na siya. Meron na siyang pattern na laging pag nagsasalita siya. Oh, ganito po ang ating susunod. At ito naman po ang susunod. Yung mga ganon, yung mga pattern na ganon, although sa una, it might be okay, pero pag paulit-ulit na at ang daming beses na nang nangyayari, nagiging annoying na siya. No? So what you can do is you pace yourself differently sometimes. No? Iba-ibahin mo naman. No? I-mix mo naman sometimes yung tono mo. No? At saka yung bilis ng delivery mo. Okay? Speak with your whole body. Buong katawan. No? Sayang wala si Rosette dito. No? Si Rosette ang isa sa magandang example nitong nagsasalita, no, with her whole body, no, kasi napanood ko dati si Rosette na nag-MC, talagang buong katawan siya kung nag-MC siya, no. So anong ibig sabihin natin nun? Ang pag-MC ay hindi lang mula dito sa leeg papunta sa ulo. Hindi lang po itong MC. Ang MC buong katawan mo. So ibig sabihin kailangan pwede kang gumalaw, pwede mong gamitin ang kamay mo, no. Ngayon ang difference niyan, pag kayo ay may podium na tulad ng ganito,
Kasi pag may podium kayo dyan, talagang pako ka dito. Hindi ka talaga makakagalaw kasi meron nga kayong podium. So more likely, ang gagamitin mo lang is kamay mo. Gaganong-ganong ka lang. Okay? Pero if you are given the liberty to walk around the stage, then by all means do it. No? Mapapansin ninyo, yung ibang mga MC, talagang lakad sila back and forth sa stage. Why? Because your body movements also project energy. Pag gumagalaw ang katawan mo, nakakakita ng movements ang ating audience, no? It projects energy, no? Nagkakaroon ng dynamic visuals ang ating mga audience and therefore mas maliit ang possibility na matutulog sila, no? Lalong-lalo na kung ang audience mo ka-level mo lang, pwedeng-pwede ka pang pumunta sa tabi nila at interviewin sila face to face, no? So ano mangyayari doon dahil ito, syempre sa mga estudyante din, di ba? Pansinin niyo pa pag teacher kayo tapos ang estudyante niyo natutulog. Anong gawin mo? Lapitan mo. Nalapitan mo. Tapos pag na-realize niya na nandun ka na sa tabi niya, magigising yon. Makikita niyo hanggang mamaya hindi na matutulog yan. Bakit? Kasi alam niya na lalapitan mo siya pagka natutulog siya. No? At alam niya na alam mo na natutulog siya. So if you can also do that, no? Pag pwede kang mag-interact with your audience, no? It is really good, no? Kung kaya mo makihalubila sa audience mo, no? Yun yung nga lang yung problema pag may stage tayo. Na pag may stage, hindi mo kayang makipag-interact sa audience mo. Okay? So speak with your whole body. Buong katawan dapat yan, no? So your body movements, your gestures, your facial expression, lahat yan. Kasama yan bilang isang host or MC. Keep your composure on and off stage, no? So dapat lagi kang composed, no? Lagi kang kalmado, no? Dapat nandiyan yung presence of mind mo, no? So, ma'am, pinipicturean niyo po ba yung aking presentation? Hindi na po kailangan. Binigay ko na po kay sir, ano. Pwede niyo pong kopyahin, ano. Hindi ko po pagdadamot ang aking presentation. If you want, you can have it from Sir Marlon naman po. Ha? Ayan. By the way, hindi naman po kasi sa akin lang yan. No? I got it from several sources. Okay? So, para hindi na po kayo gaganong-ganon. Mas maganda pa yung makukuha nyo. Okay? So, ayan. Keep your composure. Halimbawa, sinasabihan ka ng mga tao na, boo, boo. Okay, pinagtawanan ka kasi nagkaroon ka ng mispronunciation. 'Di ba? Tawanan sila dahil sa iyo. Wag mo silang pabayaan na maapektuhan ka. No? Oo, 'di ba? Kasi minsan talaga napapagtawanan pagka ganun yung accent mo, 'di ba? Wag mo silang pansinin, no? Keep your composure, no? Bahala sila sa buhay nila basta ikaw gawin mo trabaho mo, no? Wag mo namang gagawin na pagkatapos ng pagbaba mo tapos iiyak-iyak ka doon kasi pinagtatawanan. Hindi, wag. No? Why? Kasi ikaw yung MC, ikaw yung pinagkukunan ng stability ng program. Pag you lose your composure, edi mababaliwala na rin yung organization ng inyong program, no? Mawawala yung stability, no? So you have to be very stable, you have to keep your composure on and off stage. Okay? Find the spot to look at while talking, no? Ito po. I know that I said a while ago that you have to maintain eye contact with your audience, no? That means to say, ang ginagawa ko pagka nagtuturo ko ng public speaking, no? Sabihin ko sa aking mga estudyante, scan from left to right and then go back. Scan. Make sure that everybody has their own time sa attention mo. Dapat lahat mabigyan mo ng attention, no? However, okay, ito po ang aking isang technique. Kasi sometimes, there are times na ang iyong audience are a little bit apathetic, non-responsive. Hindi sila interesado sa nangyayari. Lalong-lalo na kung napilitan lang yung audience nyo na pumunta dyan. No? Anong technique dyan? Para hindi ka mawala ng drive, no? Humanap ka ng taong nakikinig sa'yo. No? Pagka ganyan, scan mo pa rin yung audience. Pero alam mo itong taong ito nakikinig sa'yo ng intently,
sa kanya ka laging tumingin. No? Kumbaga, yes, you will look around. However, ang favorite spot mo sa kanya. No? Kinakausap mo siya. Why? Para maging komportable ka. No? Kasi alam mo may nakikinig sa'yo. Kesa pag tumingin ka sa mga tao, nakita mo sila, nagchichismisan sila, tendency mo, madishearten ka. No? Kasi, ay, bakit hindi sila nakikinig sa akin? Do not focus on them. Mag-focus ka dun sa nag-iisang nakikinig sa'yo kasi at least siya, no, nagbuho siya ng effort niya para lang makinig sa'yo. And for him or her, do your job. No? Gawin mo yung trabaho mo para sa kanya man lang. Okay? So sa akin, yun yung aking technique. Pag yung audience talagang hindi nakikinig, at least pag may nakita akong isa man lang nakikinig sa kanya, ang attention ko. No? Yun yung sinasabi po natin na find a spot to look at while walking. While talking. No, not while walking. No? Ayan. Okay. Provide transitions between different segments of the program. Avoid dead air. Ito po, napaka-normal lang sa atin. No? Kasi ang ginagawa natin lagi sa mga program natin, thank you very much, doctor. Ganyan-ganyan. Yun na po yung transition natin. And now, to give us blah, 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 blah. No? Yun po yung sinasabi natin transition. No? Hindi yung pagkatapos magsalita nung speaker, natapos yung magsalita yung halimbawa, opening remarks, natapos yung speaker to give his welcome to give his message, hindi mo man lang in-acknowledge na natapos na siya, no? So dapat mula sa kanya ita-transition mo para doon sa susunod, no? Yun po yung sinasabi natin, no? So ang pinakamadali nga po diyan, you thank the previous speaker. Pasalamatan mo siya. No? Thank you kung sino man siya. No? And now, for the next part of our program, introduce mo na yung susunod na speaker. Okay? Avoid dead air. No? Sinasabi nga po natin, in broadcasting and also in programs, i-avoid natin yung dead air. Okay? As much as possible, dapat meron kang fillers. No? Ano yung fillers natin? I think mamaya meron akong idea kung paano kayo magkakaroon ng filler. Okay? Yan, ito, tama. O, di ba? Galing ko. Pinagsunod ko pala talaga siya. No? Share key event information. Pag dead air, for example, wala pa pala yung isang speaker, nag-CR, bumaba, pero nandiyan naman siya, no? Iniintay nyo lang. Ang gawin nyo, imagine nyo kung ano ang magiging susunod na activities for that day. Kung ito ay itong program na to is part of a series of events, make sure na alam mo yung mga series of events. No? So, tanungin mo yung organizers, anong susunod dito sa activity natin ito? Bukas may activity rin ba? No? Bakit? Para yun ang filler nyo. No? So halimbawa wala pa yung speaker. Sabihin mo, "Oh, ladies and gentlemen, we would just like to inform you that after this program there will be a sports competition sponsored by blah 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 and to be held at the gymnasium." Ganon, no? So para may sasabihin ka, may pag-uusapan kayo habang naghihintay kayo nung susunod na magsasalita, no? So yan ang assignment natin bilang isang MC or host, no? Dapat alam mo kung para saan yung program at ito ba ay parte ng mga series of activities at alamin mo lahat ng mga susunod na activities. Okay? Para meron kang spiel, no? Ang isa pa, ito, tinatanong ko to pagka nag-host naman ako ng pageant, sino pong sponsors? No? Bakit? Para pagka nagkaka-dead air, halimbawa nagbibihis pa lang yung mga candidates para sa susunod na category, no? Sabihin may mga sponsors. No? This is we would like to thank the following sponsors. No? Depende kung ganong kabilis ba nila kailangan, kung kailangan mabagal o di bagalan mo ang bawat isang sponsor mo. Pagka wala naman kayong ganon, ano pa ang pwede nyong gawing spiel? Pwede nyong i-acknowledge ang presence ng mga important guests. Lalong-lalo na kung hindi sila kasama sa program. So halimbawa, kasi kadalasan pag may program tayo, nasa stage yung mga important guests natin. But what if may mga importante ding guests na hindi na makasama sa program kaya wala sila sa stage? So you can also take this opportunity to recognize yung ating mga bisita. So pwede mong sabihin na, so we would like to recognize the presence of our beloved provincial governor.
O yun, sabi mo, no? Our beloved mayor. Yan. O, para meron kang filler, no? May pang-adlib ka. Okay? Be prepared for mistakes. Yan. If it is a live event, you cannot be sure that everything will go according to plan. Sigurado, no? Sabi nga po nila sa Murphy's Law, anything that can go wrong will go wrong, no? So pag may magkakamali talaga diyan, umasa ka na pwedeng magkamali yan. So ngayon, anong gagawin mo? You just have to have that proper mindset na, yes, mistakes do happen. Now what? Anong gagawin mo? Nagkamali. Okay? So dapat marunong kang mag-adjust, no? Sabi nga natin kanina, no? You have to be able to improvise, no? So nagkamali, halimbawa, yung yung nakalagay sa program natin, may intermission number dapat ngayon. Tapos tinawag mo na yung intermission number, yung pala kinancel na pala ng organizer. Hindi ka man lang in-inform. Dito todo tawag ka doon, no? Walang pumupunta sa stage. O di sabihin, I'm very sorry, there must be a mix-up with our program. So let's move on to our next part of the program. Ganun lang. Pick it up. Huwag niyo masyadong i-sensationalize yung pagkakamali. Nagkamali, okay. O tama lang, okay lang yan. Nagkakamali naman talaga ang mga tao, no? Pero huwag niyo nang i-emphasize na, oh, may mali po tayo. May kasalanan po niya na ito o si ganito. Hindi na. No? Move on ka na. No? Okay. Apologize should a major mistake happen. No? So yun nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yes, mistakes do happen. No? If it is a live event or program, no? So kung ito ay isang mistake na severe o medyo substantial talaga, do not be afraid to apologize for that, no? For example, sa Miss Universe, yung kay Harvey, 'di ba? Yung ang tinawag nila ay si Colombia, pero ang panalo pala ay si Philippines, no? You have to be I would like to commend si Harvey doon, no? Kasi he had the guts, no? Talagang na-face niya ang audience, sabi niya, I'm very sorry, I was mistaken. No? Ganon, no? It's a heartfelt apology, no? Alam niya, no, na nagkamali siya, and therefore he owned up to it, no? There's no harm in doing that, no? Pag nagkamali ka, nag-announce ka, o ganun din, ano? O, ang nanalo po sa raffle. Di ba? Ganyan, no? Sabi niya, oh my God, hindi pala. Mali. O, adi apologize. Sorry po, tao lang po. Di ba? Ganun naman talaga lagi tayo. Sorry po, tao lang po. No? Ang tunay po na nanalo ng TV ay si ganito. Ganun lang yon, no? Ngayon, of course, you have to prepare for the ensuing verbal tirades after you go down, no? Kasi pagbaba mo doon, susugurin ka ng mga ng mga concerned parties, no? So you just have to bear with that, no? Okay. So ayan. Okay. Ayan, papatapos na po tayo, no? Tapos handa na po ba ang ating mga participants? Nakakaisip na po ba kayo ng inyong magiging intro at extra? Naisip niyo na po ba kung anong event or activity ang inyong i-introduce or i-opening? Ayan, nagre-research na sila. Ano? Ayan, no? Okay, so ano po ba ang ating mga kailangan tandaan? So kanina po, tapos na po tayo. Anong gagawin and how do you prepare yourself? How do you prepare for the program or the event? And then we already talked about what to do during the event or program. Okay? Now, ano yung mga kailangan natin tandaan, no? If you are an MC or you're a host. The MC sets the tone for the event, no? Yun ang role natin at yun ang power natin. Tayo ang nagdidikta kung ano ba ang magiging feel, general vibe ng ating program, no? So for example, gusto mong masaya siya, no? Di ano ang gagawin mong style? Mala showtime. 'Di ba? Yung mga kuwela mga tao, no? And again, sabi ko nga sa inyo, yung po yung aking weakness, no? Hindi ko kaya nung ganong energy, no? Pero if it is a formal event, like for example, it's an awarding, no? Dapat i-project mo yung sense of class, sense of integrity doon sa inyong program,
no? So how do you do that, no? Pag formal po siya, English, 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 no? Huwag kang magko-code switch, no? Huwag kang magko-code switch. So if it is a formal event, makita mo ang program ninyo English din, no? You stick with English. No? Now, sometimes you will use Tagalog or Filipino to for a specific part because it is needed in that part. No? For example, pagka sinabi natin na, okay, ladies and gentlemen, we just have to do with what we have. Konti lang po kasi ang ating resources. At kapag maikli ang kumot, matutong mamuloktot. It's okay, no? Because you are trying to emphasize on the particular point. Pero as much as possible, if it is an English program, formal yung program ninyo, you stick with English. Now, if it is a casual, no? Kadalasan hindi ka mag-i-English. No, casual yan eh. So dapat Tagalog, no? Yes, you can do Taglish, no, if it is a casual, no? Pero you don't do straight English kasi sometimes pag casual yan, no, yung mga tao nai-alienate mo pag nag-i-straight English ka. Sasabihin nila, ay, napaka-social naman ito. Parang hindi dapat ganito ang MC pag ganitong activity. Okay? So ayan, you have to set the tone, no? Ano ba? Masaya ba tayo? Tayo ba ay formal? Malungkot ba tayo? No? Ikaw ang may trabaho niyan. Okay? It's not about you. No? It's about me. No? It's about the audience. Remember, the program is for the audience. Para sa kanila to. At nandiyan ka para mas maging madali at mas magandang experience ito para sa audience. Hindi ikaw ang MC na main character. No? Tandaan niyo yan, hindi kayo ang MC na main character. MC kayo, Master of Ceremonies kayo. No? Hindi ikaw dapat pabida na ang gusto mo, ikaw ang attention ng mga tao. No. No? Dapat ang goal mo, mabigyan ng attention yung mga magpa-participate sa program. Dapat ang mapansin ng mga tao, yung speaker nyo. Dapat ang mapansin ng mga audience, yung awardee nyo. No? And because of that, sa mga mag-MC po, prepare na pag nagpicturan, wala ka. Wala ka. Bakit? Kasi hindi ikaw ang bida dito. Ang bida dyan, yung mga part ng program. No? Ito po, hindi naman po sa nagrereklamo ako sa mga OPA. Bakit pagka nagpo-post ng mga program, laging wala ako. Ako ang MC dyan, bakit wala akong picture dyan kahit isa? No? Sabi ko, okay lang yun. No? Kasi nga, hindi ako. Hindi para sa akin ang program na ito. Para sa mga part ng program. No? So yan ha. So tayo nga parang ang dating natin, nasa sidelines lang talaga tayo. No? We are just there to make sure that the program flows smoothly. No? Okay. Your audience feeds off from your energy. No? Anong ibig ko sabihin dyan? No? Dapat huwag kang mawawalan ng energy. Alam mo yung kahit pagod ka na, 3 hours na ang program, Diyos ko, talagang yung katawan mo gusto nang sumuko. Pag nasa baba ka, nakatulala ka na lang na gano'n. Pero pagtaas mo ng stage, yes, ladies and gentlemen, so the next part will be, ganun talaga. Bakit? Kasi pag pinakita mo sa audience na nandun ka sa stage na pagod ka ng ganun, anong mararamdaman ng audience? Mapapagod na rin lang sila. No? So kaya dapat ikaw full of energy. No? Kasi sa'yo mo hugot ng energy yung audience mo. Okay? Eh, ang masama, hindi tayo pwedeng kumain ng matamis. Eh, yung paman din yung source ng energy. No? So sayang. No? So talagang dapat sa sarili mo, no? Kaya mo yan self. No? Give mo lang energy mo, no? Yan. Keep hydrated. Yan. So dapat lagi kayong may tubig, no? Tubig. Anong klaseng tubig? Warm. Hindi ganito, ha? Hindi po ganito, no? Kasi ito po cold. Mali po ako, no? Dapat po ay warm, no? Para yung inyong lalamunan nare-relax, no? Ayan. At saka, sabi ko nga, ang puhunan natin ay laway.
Pag naubusan ka ng laway diyan, ang sakit magsalita, 'di ba? Yung pag natutuyo yung ano, yung bibig mo. So kailangan you have to continuously hydrate, no? So kaya ang nagiging next na problem natin, nasan po ang CR? No? Kasi inom ka ng inom, talagang masi-CR ka diyan, no? So but that's the key, no? So every time na meron kang time na makainom, inom ka lang, no? Inintroduce mo yung next speaker, punta ka sa likod, baba ka, inom ka, no? Kung pwede, nandun sa tabi mo yon, nasa stage, inom ka, no? Do not let yung mouth mo ay matuyo. Okay? Each experience builds on the previous. Okay, so 'di ba sabi ko nga po sa inyo, before a program or an event, you have to prepare. And sometimes there's even a necessity to make your own script, no? But as you go on, as you perform your obligation as an MC for so many times, no? Hindi mo na kailangan 'yon, no? Bakit? Kasi sanay ka na, no? You build on your previous experience. Ngayon, pag tinawag ka ulit para gawin ang the same activity, the same program, alam mo na, ganito ang gagawin dito. Hindi na ako kakabahan. In fact, hindi ko na nga kailangan ng script eh. No? Kasi may experience ka na nun, no? Again, because it is a skill, no? It can be perfected by practice. And sa atin, pag kayo po ay nag-MC, kayo ay nag-host, every program is a practice. And therefore, ito para to sa susunod, no? Yung sa susunod, mas gagalingan ko na, no? Nagkamali ako doon. Dapat pala hindi ganoon ang ginagawa ko. Hindi. Sa susunod, gagalingan ko na. Iba ang gagawin ko. Yun po yung sinasabi natin na each experience builds on the previous. No? Hanggang sa maging ano ka na, maging professional MC ka na. Okay? Do not be afraid to experiment in using technology. For example, teleprompter. No? So, sa atin, wala naman tayong ganun, di ba? Wala teleprompter. Dati kasi sa EARTS, meron siyang projector na para sa mga MC. Yung may white screen doon na nakaharap sa stage. So kung ikaw ang MC, pwedeng nakatingin ka doon yung sa may balcony sa taas, sa EARTS, yun. Ganon, no? So, yun ang purpose nun, no? Para meron kang teleprompter, kumbaga. No? Pero sa atin, sa mga programs natin, wala naman tayong teleprompter. But you can also use technology, no, to your advantage. For example, itong hawak ko ngayon, di ba? It's a new technology, no? So ngayon, pwede niyo gamitin tong ganito, no? Ako minsan nagdadala ko ng sarili kong mic. No? Nagdadala ko ng sariling lapel. Bakit? Kasi mas comfortable ako pagka parehong kamay gamit ko, no? Tapos tingnan niyo po yung hawak ko ngayon. Di ba? Ang ganda. Clicker ko to, di ba? Pero kaya kong gamitin ng kamay ko, no? Freely, no? Kasi nag-experiment ako sa technology. By using this kind of technology, no? Ang liit niya, it doesn't really obstruct my gestures, no? So at the same time, it performs what I intended to do, no? So yan, do not be afraid to use technology. Okay? Experiment na. Maganda po, check niyo sa Shopee. Nasa Shopee ko lang nakita to. Ay, sorry po, hindi po tayo sponsored ng Shopee. No, pero check nyo kasi ako ginagawa ko 'yun. 'Yun yung pastime ko. Nagche-check ako sa mga online shops. Ano kaya yung pwedeng mag-improve sa akin as a speaker, as a host, no? Yan. Okay? Ang dami ko na nga pong lapel. Ang dami kong lapel sa opisina ko kasi nag-experiment ako kung anong lapel yung maganda, no? So, finally naka-discover ako ng isang magandang lapel. Again, hindi ko po i-promote, no? Kasi hindi po hindi po siya sponsor. Yan. And finally, practice. Practice. Practice, no? Sa una, talagang ako po ang ginagawa ko doon, practice ako. Naglalakad ako pauwi sa bahay, nagpa-practice ako, nagsasalita ako. Akala tuloy ng mga tao nasisiraan ako ng ulo, no? Kasi naglalakad ako pauwi sa bahay, no? Nagsasalita ako. Nagpa-practice kasi ako ng pagsasalita, no? So kayo, kung mas komportable sa inyo na mag-isa lang kayo sa kwarto, meron kang salamin, harapin mo ang sarili mo, si self, and then makipag-usap ka, no? Para nakikita mo kung anong itsura mo habang nagsasalita ka.
Okay? Oo, 'di ba? So pag nakita mo, "Ay gano'n ba ang itsura ko 'pag gumaganon ako? Ay pangit, hindi ko pala gagawin 'yun pagka gano'n." 'Di ba? So importante 'yan 'no, makipag-usap ka sa sarili mo 'no, matakot ka 'pag sumagot 'no, ayan 'no. So, but the key here is that you have to really practice, ayan.